Dumatis pa yung galing ng single. Praise God. May katulad ni aming kapusan. Hallelujah. Dayawang tayo ni Diyos. By singing, muna himno tayo, by singing hymns, muna natin ito'y Isut Kukwa. And then, isang ano tayo ito sa kadagos sa niya, kantang ko na lang. No, kaya ko makita. So that will be the second. Anyway, mabalik kayo pinatulaw. At ijay to fourth stanza, mabalik. Please stand with me, ijay fourth stanza. Kumuna pa isot ko pa. Praise God. Praise God. Hallelujah. Ni Jesus. At taan dito yung karalwa kayo is so hallelujah. At dati rin po kayo na raksa na marik na kayo. Praise God. So, after Diyak to kwa. Number 3, stanza. Stand with me. Direction to 4. Please, gusto nyo, di pa nakita yun to kanya. And then we go straight. Kaya ko makita. Tapos nag-isuti ko kwa tayo. Amen. Hallelujah. Dalaman tayo Diyos. Ni Jesus. Atae. Ito'y karawa. At maligid na maanak kanya. Ikaw na amin. Tingin
sikat pagkwami, Diyos of God. Kaya't mi nga makita turupang, oh Lord God. Ngayon sa mga isalatan ka na kami, ng betorsyon ka na kami, ng tipon-tipon ka na kami, pangandaw na mandayawan na ka, kan pagsabihan na ka. Kung kakaamin na tayo, Diyos, kan panakita na, hallelujah, ito tanataitis, bitin na naman to the Lord, hallelujah, hallelujah, bless His holy name, hallelujah, glory to you, Amen. Malit gano'n iti ako. Ete, ang sa nagtutuloy nga ron, ang tayo natin nagititulong tayo. Kaya di tayo narugulugyanan, iti pa nagsilbi na iti ako. Narugyan tayo. Ete, ang kapsat. Amen. Kaya sa kapayan, welcome tayo pa din iti hantay na bisita. Iti ka nagwa tayo. Welcome everyone in the house of God. You're all welcome. Ang iti bisita dito. Ang iti kadamo. Nagigiti. Akan nagwa tayo sa sabali lang ng ikayat tayo ang lugar. Amen. Amen. Sa sakbayan. Kita nga kumanta. Kantahan tayo di may sakakanta. Sa tayo mabago di pa nagkaranan. G. Jesus, oh Lord, yes, created us a temple. Oh, this living stone in your
Idiamo, idibiyag tayo. Amen? God is so awesome in this place. Yes. Let's just continue to stand in the presence of God as we continue to worship the Lord. Again, let's prepare our hearts. Yes. The Lord God, He is holy. I'm going to read to you in Revelation 4. Is this? In Revelation 4, verse 6 until in 11. In the center, around the throne, there were 4 living creatures, and they were covered with eyes in front and in back. The first living creature was a lion. The second was an ox. The third has a face like a man. The fourth was like a flying eagle. Each of the 4 living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under its wing. Day and night they never stopped saying, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come." Whenever the living creators give glory, honor, and thanks to Him, who sits on the throne and who lives forever and ever. Not only for the time being, but this is forever and ever and ever. The 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. They laid their crowns before the throne and said, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being." Our Lord Jesus Christ, the Lord the Father, He is holy forever. The only word that matches with God, holy, because no one is holy who has been created. There's only one who can receive the holiness, a Lord Almighty, the God of heaven and earth, who created all things. A thousand generations falling down in worship to sing a song of praise to the Lamb. And all who come before us, and all who will believe, will sing
You will remain holy. Even at the end of the world, even at the end, Father God, of this earth, you are still holy. You never change because you are the changing God. You never say no because you said always yes because of your holiness, Father God. And we want to say thank you for that, Lord. We thank you, Lord. Being holy, Father God, the holiness it comes, Father, from you and goes to us forever, Lord Jesus. We thank you, Father God. We thank you. We bless your name, Father God, for your presence. We bless your name because you have done that. And we bless your name, Lord Jesus, because of the victory. We claim for the victory for the rest of the hours, Father God, that we stand in your presence. And as we receive your word, Lord, we thank you, Father, that we bless your name. In Jesus' mighty name we pray. All God's people say, amen. Sound check. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Amen. God is good. Thank you. Yung may isang masimbong kanya niya. God is good. And all the time. Isang malakas na palakpak nga po sa Lord, mga kapatid. Yan na ba yung pinakamalakas na palakpak mo? Amen. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord, for your thick presence today, Lord God. Nagyaman kami, Apo, taada kami hindi katingaan itawid, iti punos iti ng mga bulan, Apo, ada kami ng karabay, ng bendisyon. Nangayuan, Apo, ng silaknib, mong galmay sa kalakmi. Iday tayo na ka, Apo, itatanong na ka. Haan nga, Apo, kung pada dito nga rarami na itibiyag mi. Ngimitan ko kyan dayaman na ka, Apo, gapo iti kinasyasino mo, Diyos, iti panagbiyan mi. Nagyaman kami, Apo, katawatin ni Apo, kasadingig kami, Apo, kami nasasaon. Tawatin ni Apo, umunay ni amin, bendisyonan na kami, ngayon nang runo Apo, mag-isuro na kami. Lumabalbalin Apo, rebuke us, O Lord God, through your words, and give us your prophetic word, O Lord God. Ngayon so Apo, di pagtakdaran ni Apo, dahil na church, ang aming nasantuan. Lord, thank you for all the miracles that you have done in our lives. Thank you, Lord, gamin. And ka, Apo, hang kami nagbabawi nga nagserbikan ka. Amen. Gamin si Bibiyang mga Diyos Yes. na pagserbikan. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa ganang Apo nagiging puso ni pagbalinan nga nadamtag nga nag-aapo. Nga nagiging sa mga pangigami. Maimulang kami, putektekan ni Apo. Hanlaing nga gusin niya kiti ang tubo dumakkel kas may sang kayo ket agbunga aming Yes. santuan ket makita Apo ibiyag ni kas Kristiyano. May tantanong may daydayaw ka aming masantuan iti daytoy nga kanito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. May we all stand. Let us greet 10 people and say, I'm glad you are here. Come on, people. 10 people, greet 10 people. Say, I'm glad you are here. Amen. Thank you, Lord. I'm glad you are here, my dear brethren. I'm so happy that you are here with us. Amen. We may all be seated. And once again, Kakabsat, we just want to welcome our brothers and sisters from Dorking, Pastor G, headed by our dear founder, Pastor Jimmy Dumalis, together with his family and Tita Estrella. They're welcome once again. Ang kayo nga bisita, ang family tayo, Kakabsat. Amen. So, are we all ready? Ready tayo, Kakabsat? Handa na po ba tayo sa gagawin ng Diyos sa buhay natin ngayong araw na ito? Amen. Amen. So, let me give you our theme. Our theme is, but because you say so. But because you say so. If you can read with your eyes, in Luke chapter 5 verses 1 to 11, at idugdete kakabsat ngem sumurot kayo kanyak. Let's take a look at what it is saying. And I think the direction of our church is here, of where are we going, and what will happen to the entire TFCF. Amen? Chapter 5, read with your eyes. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge 2 boats,
left there by the fishermen who were washing their nets. Verse 3. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets." When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. Verse 8. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. Verse 10. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Okay. I would like to share with you as your sister, as your ading, anak, apuko, ate ninyo, friend ninyo, wenno kabsat, dahil napakaselan po itong topic natin and what it is kakabsat. Na this is story in Luke chapter 5 verses 1 to 11 ay kwento ng ating Panginoon na mukhang kakaiba ang atak niya. Okay? At ang kausap niya rito ay malaking crowd. And he is not only talking to the crowd here, my dear brethren, but also to his disciples. Yung magiging disciples pa lang niya. Wala pa siyang 12 dito. So he will be picking up the 12 very important people that will play a role in the spread of Christianity. So what happened here, kakabsat, is yung taon na to is malaki, brand new year nga kunada kakabsat. So, ibig sabihin, di muna nga tawan mo nubulbulan kakabsat sa kanyang mga disciples at sa kanya bilang isa na nagmi-minister ay susundan na ngayon ng mga susunod na buwan or taon. And it means kakabsat, new year with his disciples. It's a great brand new year for the disciples with Christ. At hindi alam ng mga disciples na pipick upin na sila dito. Okay? Our Lord Jesus will choose them to be part of the 12. At ito ang magiging starting point, kakabsat, ng ating Panginoon sa kanila. And what they saw here, kakabsat, during yung mga unang araw or brand or year kung natilatan, kasi hindi pa naman sila napipili noon. Others thought, ang alam nila, kakabsat, ibagbaga na gidya duma, that they were chosen immediately. But no, kakabsat, inkarkararag pailaing ni Apo Jesus deta, not immediately, kakabsat. So what they saw during the first months or days will be demonstrated by them on the next coming days, months, or years. So lumalabas this time, kakabsat, ang sinasabi ng Panginoon, you will do it alone. Dati kasi ang sinasabi ng Panginoon, I will do it alone, watch me. But this time, ang sinasabi ng Panginoon, you do it alone while I watch. So ayan na, kakabsat. So lumalabas na sa usaping ito, kakabsat, ire-reveal ni Lord ang gagawin niya to His disciples. Importante na ngayon, kakabsat, na itutulak ng ating Panginoong Hesukristo ang pipiliin niya sa harapan na. And here, kakabsat, the Lord will reveal who He is, as we call it a revelatory knowledge. He will reveal to Peter kandagi na dumapay nga disipulo na ijay, kakabsat. And what Peter will see about him will determine how these 12 will guide the entire Christ kingdom after His death and His resurrection. Okay, ati doon nga introduction, kakabsat. Sorry. But, I want you to check in verse 8. Muna nga yung flash ni Kuyan. Basahin nyo man, kakabsat. That is not a simple statement, kakabsat. Peter concluded that this is the Lord. Lord, please stay away from me. So dati nga tawen when nubulan, kakabsat, to the disciples is very important and it's a new adventure. Bagong pagkatakot, bago nilang pagkahanga sa ating Panginoon, bagong paggalang, bagong pagpapakilala,
bagong sigla, bagong pagsunod, bagong pagpapasakop, pagsunod na hindi karapatan yung ia-apply, kakabsat. Pagmamasid, ano pa ba, pag-aaral at hindi paghahanap, paghihinayang at sawa. Pagbubukas ng mata, pag-aabang kung ano ang nagaganap. Tignan, tas ituturo nila. At yun na nga ang nangyari, kakabsat. It happened in Galilee. As a matter of fact, kakabsat, there was a huge crowd on that moment. And he saw 2 boats. The owner were already washing their nets. Ugasan da DJ nets dan, kakabsat. We can see 5 things here. Number 1, basahin tayo man, kakabsat, a new place to teach people. Bagong lugar. Verse 2, he saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. That means, kakabsat, Christ's target here is not only the crowd. His target here is Peter, also James and John, kakabsat. Andun ang ilang importanteng tao. So target talaga ni Christ dito is hawakan yung crowd, pero ang target din ni Christ ay ipakita sa disciple niya, kakabsat, na huhulihin niya na magiging part ngayon ng 12 na kanyang mga disipulo, kakabsat. So this year of the choosing of the 12, kakabsat, so pinili na niya sila. So there were 2 boats. Sapay tamay mawawatan nyo tibagbaga, kakabsat. Ang ginawa ng Panginoon, first time, kakabsat. Amongst of the 2 boats, si Makay isuna ijay bangka nga pagmamay-ari ni Simon, kakabsat. Bagong style kunak deto'y, kakabsat. Christ taught in synagogue. Christ taught in the temple court, kakabsat. Nagturo siya sa crowd, nagturo siya sa marami. But first time nagagamit si Lord ng boat at ipapaurong niya sa dalampasigan sa tubig and He will speak to the crowd. Ang sabi ng iba, kakabsat, no, ape ka nga sinakyan ni Apo Jesus de jay tapno napigsa ti eko. Tapno mangnag dagiti ado nga tattao, but I think it's more than that, kakabsat. So ito yung bagong style, nagturo si Christ sa bangka, new people, tayo rin naman, kakabsat, we will be speaking to new people with a new style of teaching and with a new style or mode. So he will be teaching from the boat and we will be teaching from someone else's boat. Okay? So ano yung bangka, kakabsat? Gusto ko na obserbahan nating mabuti na itong 2 bangka, sinakyan niya yung isa, kaya lang ang problema po natin, kakabsat, yung pong 2 bangka ay tinawag ko pong unproductive boat. Sabay-sabay nga po tayo, sabihin natin unproductive boat. Bakit mo nasabi, Ate Joy? Kasi yung bangkang sinakyan ni Christ ay isang fruitless, idle, useless, worthless, valueless, ineffective, unprofitable, and unrewarding boat. Bakit, kakabsat? Wala pong nangyayari dun sa bangka. At yung bangka na sinakyan ni Christ ay magdamag na walang huli. Okay? Walang movement. Walang nangyayari. At ang tanong, bakit siya interesado doon, kakabsat? Tayo, kung makikita natin na yung isang area or isang bahay na walang movement or walang fruit, kakabsat, wala talaga, bakit natin gagamitin, di ba? Bakit natin pupuntahan? Hindi, alis na lang tayo, punta tayo doon sa may masaya, sa may fruit. Ang bahay na walang tao, may bahay na walang movement ng Holy Spirit, dito tayo sa bahay na may movement ng Holy Spirit. Deta tikas na tayo, di nga may kakabsat, kumpleto, masaya, maganda, may nangyayari. Dito tayo banda, okay? Pero hindi ganun yung nakita natin dito, kakabsat. This time, ang nakita natin is, si Christ, kakabsat, ay interesadong sakyan. There was a new venue to preach the Word of God. There's a new place to teach people, a new place hindi katulad nung dati, bago, kakabsat, at may bagong move si Lord. From synagogue now to a boat, okay? From court place now to a boat that is unproductive, okay? To a ministry that is, common to an uncommon thing, uncommon ministry. Ganyan si Lord, lagi may bago. Huwag tayong matakot na magbago, kakabsat. Huwag nating labanan ang pagbabago kasi kaibigan natin ang pagbabago. Amen? Amen. So sa pagpasok ng bagong taon ng Panginoon sa kanyang mga disciples, may bago.
Listen, kakabsat. Pupuntahan ng Lord at sasakyan ni Kristo ang isang bangkang walang fruits. May rasunak damdama deta, kakabsat. Number 2, a new instructions to follow. Bagong utos na susundan mula sa Diyos. Verse 4, basahin nyo, kakabsat. When he had finished speaking, he said to Simon, after preaching, pagtapos ng preaching, kakabsat, baling na ngayon kay Peter, at ang sabi kay Peter, Peter, put out into deep water and let down the nets for a catch. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. So this time, he will be teaching through someone else's boat, and it was owned by Peter, an unproductive boat, kakabsat. Ibig sabihin, kahit pala unproductive yung boat mo, pwedeng dyan ilalabas ni Lord ang Word of God. At mukhang interesado si Lord, hindi lang ang preaching ng Word sa crowd, kakabsat, sa pagkakagamit ng boat mo, kundi ay interesado din siya doon sa may-ari ng boat. So, God can use an unproductive boat for the preaching of the Word and can make a miracle through an unproductive boat, kakabsat. Lumalabas, basta sinakyan ni Lord ang bangka na walang nangyayari, mag-uumpisang may mangyayari sa bangkang sinakyan ng ating Panginoon. Amen! So, in an unproductive boat, kakabsat, transition now will happen. Okay? And when we say transition, change will happen. Okay? God now releases instruction from the boat. And what's the instruction, kakabsat? Sabi, put out into the deep water, let down the nets for a catch. Hindi lang talaga crowd ang target ni Lord sa taon na to dito, kakabsat, sa kwento na ito. Kasi noon, puro crowd eh. Crowd dito, crowd doon, preaching sa thousands of people, feeding 5,000 people. It's always on the crowd, kakabsat. But this time, kakabsat, it's about people, about disciples, about people that will use now for the crowd. Eh, ang nakakatuwa kay Simon, kakabsat, sapagkat sinisiraan siya ng ibang tao na matigas daw ang ulo, hindi daw nakikinig, pero hindi yan yung nakita natin dito sa story na ito. Because Simon loves instruction, kakabsat. Simon loves the law of Christ. And Simon told the zero result of the boat during the midnight catch. According to Peter, ang sabi niya that we haven't caught anything, Lord. So the unproductive flight last night can be a legit reason not to follow Christ. Di nga min, kakabsat. Peter has all the reasons not to follow Christ. Can you give me may nga reason, kakabsat? Nga ni Peter kathana ko mga suruten ni Apo, ada dito eh. Number 1, walang provision. Lord, kagabi pa po kami walang huli. Wala hong nangyari. Tama ba, kakabsat? Number 2, fisherman siya. Tapos si Jesus ay carpenter. Ba't ako susunod sa'yo? Pangingisda to. Hindi ito about sa furniture. Jesus, hanga kasi jay, kakabsat. Hindi furniture ang pinag-uusapan dito, isda. At kung isda ang pag-uusapan, sa akin ka magtanong. Kasi jay, kakabsat. Number 3, Lord, napagod na kami. Kami nagpatpat, nagkalap, kakabsat. Number 4, Lord, hindi maganda yung panahon. Uno saan, number 5, kakabsat. Naala da amin nga ikanin, Apo. Awanti maala tayo tan. So Peter has all the reason not to go and not to obey, kakabsat. But hindi yan ang nakita natin kay Peter. Anong sagot ni Peter? Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. So sa statement na yan, andyan na yung reason, kakabsat. Pero ito yung gusto ko yung Peter eh. But because you say so, I will let down the nets. Lord, kasi sabi mo eh. Lord, kasi sabi mo eh. May mga Peter na bibigyan ni Lord ng mga matitinding miracles kasi willing pa sila to go extra mile. Extra miles are for people who are willing to see another miracle in his or her life, kakabsat. Kaya lang, ang magiging problema natin ay marami ang hindi Peter. Marami kasing, what is kasi alibis?
kakabsat. Alibis is the greatest enemy of faith, kakabsat. Kasi kung alam mo lang kasi mahirap kami Kasi hindi naman talaga ako nakapag-aral Kasi hindi naman talaga ako. Ang mga reasons na ito ay pumapatay sa ating pananampalataya, kakabsat. Pero hindi yan ang nakita natin sa Peter na to, sa kwento na to, kakabsat. Yung Peter dito ay handa ulit na mag-launch at magtapon ng lambat. Amen! Andyan pa ba kayo, kakabsat? Ako personally, kakabsat, I have all the reasons to tell my husband to stop serving God. Pwede ko ring sabihin kay Pastor James, huwag ka nang magpastor. Pastor Ben, huwag ka nang magpakanta. Diba? Pastor JR, huwag ka nang magturo sa mga youth. Youth, huwag na tayong mag-serve kay Lord. Kanda dumapay kakabsat. Huwag na tayong mag-serve. Mabaling ko ibaga. Kay Pastor Jamie, mabaling ko ibaga. Pastor, huwag na kayong mag-serve kasi matanda na kayo sa ministry. 30, 40 years na kayong pastor. Example lang, dagito'y kakabsat Huwag na, ibigay na natin sa iba. We have all the reasons, kakabsat, to vacate the church and let some of you run the church. Pwede ko ring sabihin kay kabsat, miracle na kabsat, ang ganda ng karir mo. Mag-apply ka ng mas mataas na posisyon. Huwag ka na lang magpaawit sa dorking, mag-focus ka sa trabaho mo. Pwede kong sabihin yun, kakabsat, huwag ka nang mag-lead ng praise and worship sa dorking. Pwede kong sabihin kay Pastor James, Pastor, let's stop doing the church. Mapapagod lang tayo. Manalingling, pwede kong sabihin sa'yo na mag-business na lang kayo ni Manong Alba, huwag na kayong mag-serve kay Lord. Manang Hani, agpasyar-pasyar kay latak ni Manong, go! Mabaling ko ibaga kabsat, we have all the reasons to leave the church, but we are not permitted by God. Amen? At alam ko din ang magiging sakot niyo sa akin, kakabsat, hindi kami aalis kay Lord. Tama? Amen. Thank you, Lord, sa mga sumagot. Sa panahon ngayon na kaya mong gumawa ng 6 digits, kakabsat, ang sagot mo ay hindi kami aalis kay Lord. Tama? Amen. Pwede nating marinig na, ay, pinapatakbo naman ng mga Valdeses yung church. Di patakbuhin na lang ng Duterte, di ba? No kaya yumuta, alangan. Okay lang kayo, deta kakabsat. Apay? Mga kapatid, we have all the reasons not to serve and not to follow Christ. Lord, ayoko kasi may anak ako. Lord, kasi may karir ako. Lord, sayang tong pinagtrabaho, sayang deto'y pinag-aralan ko kung hindi ko itatrabaho. Lord, sayang yung galing ko kung hindi ko to i-work. We have all the reasons, kakabsat. Si Peter, nasa kanya na ang lahat ng rason. Sabi niya, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. Sa kwento na to, kakabsat, there is a season of obedience, not the season of logic. Not the human logic, kakabsat. And human logic will always fail the standard of God. This is about faith, kakabsat. Human logic will always go against the biblical logic of God. Yun ang problema, kakabsat. Sabi niya, we have all the reasons. Ako rin, I have all the reason. But sabi ni Simon, ito yun kakabsat. God is looking for Simon's, kakabsat. Ano ang sagot ni Simon? But because you say so, I will let down the nets. A boat without a net is nothing. Alayo, kakabsat. Sinabi ni Lord, ilaglag mo yung nets. Ilaglag mo yung lambat mo for a catch. Ibig sabihin, kakabsat, there is no miracle to people who are bombarded with many reasons not to obey God. Ate Joy, I cannot serve God kasi buntis ako Ate Joy, I cannot serve God kasi kapapanganak ko pa lang. Ate Joy, I cannot serve God kasi maliit pa yung mga anak ko. Ate Joy, I cannot serve God kasi lumalaki yung anak ko. Ate Joy, I cannot serve God kasi pag-aaralin ko muna yung mga anak ko. Oh dear, kailan ka magse-serve? Nagadumal lang tirason mo. Ate Joy, I cannot serve God kasi napilayan ako. Ate Joy, I cannot serve God kasi natudok ti siik, that is spleen ko. Tito Ben. Ate Joy, I cannot serve God dahil mahina ako. We have all the reasons, kakabsat. But the problem is, our reasons are not valid, in the eyes of God, kakabsat. There is a season for obedience, kakabsat. And God is looking for Simons who are looking for the opportunity to serve God. Amen?
Amen. Palakpak man ni Tiapo, kakabsat. Kaya yung mga ibang tao walang miracle, kasi Kristiyano na sila, pero palaging may kasi nasakit yung buksit ko. And kasi represents all our alibis. Our ekase will not bring us far from God, kakabsat. Meaning, walang mararating yung taong may kasi. 2024 may kasi ka, hindi ka makakarating ng malayo, kakabsat. At wala niyan si Simon, wala siyang kasi. Simon never allowed these things to dominate his belief about Christ, kakabsat. Naghahanap si Lord ng Simon. Simon na, sige, hulog ang lambat. Sabi niya, but because you say so, I will let down the nets. So there is now a season, a new season. There is a transition, kakabsat. The season is transition. Sabihin mo nga sa katabi mo, the season is transition. Amen. Dapat Simon tayo, amen. Dapat igagrab natin yung opportunity. Number 3, madali na lang to, kakabsat. A new experience to witness and see. Bagong karanasan na mas masasaksihan at makikita. Verse 6 and 7, when they had done so, they caught such a large number of fish, and their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats so full that they began to sink. Ito yung resulta, kakabsat. Ito yung mga Peter na magsasabing, sige, hindi, kasi. So, ang nangyari ngayon, kakabsat, there was a miracle catch. Amen? Unang blessing na na-encounter nila is breakthrough. What is breakthrough? Breakthrough means pambihirang tagumpay. And breakthrough is a sudden, dramatic, and important discovery or development in one's life. There is a breakthrough in Christianity, kakabsat. Ang breakthrough ay isang dramatikong pangyayari ng pag-angat at pagbabago ng buhay. So breakthrough, kakabsat, represents advancement, whether in science or in technology. So when we say breakthrough, kakabsat, it is an overwhelming discovery and development sa science or an overwhelming result of God's provision and blessing to His people. So anong nangyari? There was a miracle catch, kakabsat. Mabalin pa kitingal yuman pelang dagi bingi jelikod, kakabsat nga handag ring-ringgor, pang-asiyo, kakabsat. Thank you. Verse 6, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Amen, kakabsat. Miracle catch. They caught a large amount of fish. Amen. At ang sabi dito, as described by the narrative, kakabsat, ang sabi that it was a net-breaking catch. Sabay-sabay nga po tayo, net-breaking catch. Amen. Hello po, tita. Welcome po kayo dito sa church. Thank you po. God bless po. Amen. Okay, asa na tayo? There was a net-breaking catch, kakabsat. Sa Tagalog, makapunit lambat na huli. Amen? Amen. Kung tatanungin niyo ako, Ate Joy, ano naman ang unusual doon sa nangyari? Aba, kausapin niyo si Peter, kakabsat. Matagal na si Peter na fisherman, pero wala pa siyang naranasang makapunit lambat na huli. Coming from a carpenter, kakabsat, hindi ka maniniwala doon. Verse 7, so they have signaled their partners in the other boat to come and help them. And they come and filled both boats so full that they began to sink. So it was not only a net breaking, kakabsat, but it was also a boat sinking. Nahuli, kakabsat. What is a boat sinking catch? Dalawang bangka ang lulubog sa dami ng huli, kakabsat. Ibagang kada kayo. TFCF, nag-serve ka?
Da kami nga papastoryo kakabsat, hindi namin may ibibigay yung kayang ibigay ng mundo. Hindi namin may ibibigay yun. Tanungin niyo ako bakit. Kasi maraming tao ang hindi naniniwala sa tithes. Maraming tao rin ang hindi naniniwala sa offering. Dahil hindi daw part yun iti panaggimong da kakabsat. Pero ang masasabi ko lang, pag nag-serve tayo kay Lord, net breaking at saka boat sinking ang mararanasan mo. Nag-serve ka kay Lord, sasabihin mo sa amin, Ate Joy, Pastor, gusto na kaming mag-serve kay Lord. Ang masasabi ko sa inyo, kakabsat, net breaking and boat sinking experience ang mararanasan natin. Amen. Hindi yan ma-offer ng secular na mundo. Hindi yan kayang i-offer sa'yo. Only Christ can offer that to you, kakabsat. So it was a boat sinking. At ito pa, kakabsat, tinarget ni Jesus yung bangka ni Peter. Hindi lang pala bangka ni Peter ang kayang tamaan dito, kakabsat. Hindi lang bangka mo. Pero pati bangka ng kapitbahay mo, pati bangka ng pamilya mo, pati bangka ng kapatid mo, pati bangka ng anak mo, pati bangka ng pastor mo, pati bangka ng negosyo mo, bangka ng kabaybong study mo, kayang tamaan dito. Amen. Bangka ng asawa mo, bangka ng nanay mo. Okay? Apay kakabsat, kasi merong transition. Let's go to the next. Transition, paglipat. Una is breakthrough. Pangalawa, transition. May paglipat. Kaya hindi nakakahiyang mag-serve kay Lord, kakabsat. Kasi syempre, nakakakita tayo ng mga pastors. Tita, Tagalog po ba kayo or Ilocano? Okay. Thank you. Okay. Nakakakita tayo ng mga pastors or kakabsat na pinaunlad ni Lord ang buhay. Meron tayong mga kapatiran na pinaganda ni Lord ang buhay, pambihira yun kakabsat. Ang naranasan nun, lubog bangkang karanasan. Ang tubig ay hindi tubig, luha. Pero anong meron kakabsat? Transition, paglipat. And what is transition? Transition is the process or a period of changing from one state or condition to another. Now remember kakabsat, nagkaroon ng transition dito sa kwento na to. Matagal ng fisherman si Simon pero never niyang na-experience sa kabila ng expertise niya kakabsat, ang net breaking at boat sinking catch sa buhay niya. Usually kakabsat, meron akong boat dyan kuya. Usually ang laki ng bangka ng mga Hudyo ay 27 by 7, ay madi makita. 27 by 7.5 feet and about 4 feet deep. Sinukat-sukat mi ken nila kay detoy kakabsat at atidog pa ngam jabalay mi. Okay? At madi ang Galilee, it's a lake kakabsat. Ang Galilee, pag hinampas ka ng hangin, binaon kay sa ilalim ng flooring, hindi ka na medyo marigatang ka nga bunga. Madi kakabsat, madi, okay. Putik siya, parang isa siyang malaking fish pond, it's a lake kakabsat. Han nga kasla kumadardardol nga white sand, nadalos nga darat kakabsat, bato, kaslapitak isuna. So, ang kailangan mong bangka ay ganito kalapad. Sa makatuwid, itong ganitong bangka na ganito ay lulula kakabsat, makalaon isuna iti. May sakit gudwa, wenno duwa nga tonelada nga ikan. Okay. Titawag mi deto yung nga kasta kakabsat barangay. Awan ti makinana, awan di wings na nga mang balance. Barangay titawag mi deta. Ijayam mi. Awan ti makinana, puro sigay lang ti tinagyan na. Ang tagal ng fisherman ni Peter kakabsat, wala siyang nakuhang 2 tonelada doon. So, ang tanong ko, kakabsat, ilang bangka? Ilang bangka? Ilang bangka? 2. 2 bangka ang lumubog higit sa 1.5 tonelada. So, hindi ito normal, kakabsat. Hindi ito normal. Tignan mo ito sa view ni Peter. Sa view natin ngayon, marahil, alis to lang agala ti 2 tonelada because of the advancement of the technology. Pero hindi pa naman advance yung technology nila, Peter, noon. Tignan mo ito sa view ni Peter. And so what happened here, kakabsat? Anong pinapakita niya? A new revelation to believe about God. So merong breakthrough. Pangalawa, merong transition. Pangatlo, a new revelation to believe about God.
verse 8 to 10, bagong kapahayagan ng paniniwala tungkol sa Diyos. Basahin niyo man kakabsat, verses 8 to 10. Ibig sabihin kakabsat, nap-nap-no, naglip-lip-yas, naglaplapusanan kakabsat. Mapapawaw ka talaga. Nga pala, hindi ito magdamag. Hindi ito magdamag, nga inala na dyan, wato nelada. Imbaga lang ni Jesus kakabsat at dan. Nung araw na yon na pinabagsak yung net or pinatapon or impakasta na di sige kakabsat, anong nangyari? Yun ang nakuha nila, 2 malalaking bangkang puno ng isda. Alam nyo, expert si Christ sa fishing kakabsat. Tanungin nyo ako bakit? Lakasan ninyo. Bakit kakabsat? Kasi kaya niyang utusan pati balyena lumapit sa iyo para mahuli mo lang. Amen. Palakpakan tayo manitiyaw po kakabsat. Kaya ang ginawa ni Peter, ibang revelation na to kakabsat. Tinatawag nating revelatory knowledge. So when Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all companions were astonished of the miracle catch of fish they had taken. Ganon din kakabsat, na-astonish ni Peter, na-astonish matligya kakadwana ni James, ni John, naging partner na kakabsat. Si Simon talaga ang isa sa target dito kakabsat. At pinakitaan siya ng Panginoon ng isang bagay na hindi niya mararanasan sa tanang buhay niya nung siya ay sinilang bilang isang mangingisda. Verse 8 kakabsat, ulitin tayo. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees. 4 na bagay ang makikita natin dito kakabsat. Peter surrendered to Jesus. Nung nakita niya ito, ano ang ginawa niya? Nag-surrender si Peter sa harapan ng Panginoon. Meaning, if the catch of Peter doesn't lead to surrendering kakabsat, he just saw a movie. He just saw a show kakabsat. But he saw an amazing things, unequal sa kanyang na-experience before kakabsat. So the blessing of Peter led to surrendering kakabsat. Peter ka, adata yun itikatingan iti 2024 kakabsat, narinig mo, anak, itapon mo yung net, sumunod ka, maniwala ka kakabsat. Makakahuli ka ng pagpapala ng kaluluwa at pagpapalang pinansyal sa taong 2024 na hindi mo pa nararanasan sa iyong buhay. Amen. The blessing led to surrendering. Sabihin mo nga sa katabi mo, surrender tayo kay Lord. Not only that, kakabsat, Peter humbled himself before Christ. Anya inaramid na kakabsat, he fell at Jesus' feet. Lumuhod na siya kakabsat. Peter saw his inadequacy kakabsat. Nakita ni Peter ang kanyang kakulangan. Nakita niya na tao siya, nakita niya na makasalanan siya, at nakita niya kakabsat na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Nakita niya na siya ay makasalanan at lumuhod siya. Tayo pala, dapat pala pag may pagpapala tayo, lumuluhod tayo sa Panginoon. Lord, bakit mo ako pinagpapala ng ganito? Nakapag-asawa ka ng maganda, lumuhod ka, manong alba. Panginoon, salamat, may pumatol sa akin, kunang matang. Dapat pala, pag tayo ay lubos na bless kakabsat, lalo pala tayo dapat nagpapakumbaba. The moment nakakakita tayo ng pagpapala na dumarating sa ating mga buhay. Dapat pala, pag may pagpapala tayo, lumuluhod tayo sa harapan ng Panginoon kakabsat. Ang iba, pag may blessing, nakakalimutan ng Diyos. Tayo dapat ay hindi kakabsat. Dapat pag yumayaman tayo, pag tayo ay sobrang blessed, lumuluhod tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan tayo manitiya po kakabsat. And so what happened? Peter saw not only his inadequacy, but Peter also saw that he was a sinner. Kaya ang sabi niya, "Go away, Lord. Go away from me, Lord. I am a sinful man." Nakita niya kung gaano siya karumi, gaano siya makasalanan kakabsat. Sabi niya, hindi ko deserve itong miracle catch na ito. Hindi ko deserve ito na number 1 listahan ng pinakamalaking pagpapala at milagro sa buhay ko. Itong catch na ito, hindi ko to deserve. Marumi ako.
At habang marumi ako, malinis ka Lord, lumayo ka po sa akin upang masamba ko kayong tunay. Number 3, Peter gave Jesus a true worship. True worship, kakabsat, lumalapit ako sa iyo Lord, at paglapit ko sa iyo, lumayo ka sa akin. And that is a true worship. Dapat pala, pag tumataas ang spirituality natin, dapat pala, pag tumataas na tayo, dapat pala, pag marami ng miracles, kabi-kabila sa atin, is the more na lalo tayong sumasamba sa Diyos. Lumalapit ako sa iyo, Lord, pero lumayo ka sa akin. I think ito ang nag-qualify kay Peter to be part of the apostolic team. At ang worship ni Peter na ginawa kay Jesus can be considered as the highest form of worship given by an identified apostle of Christ. Grabe kakabsat, purihin ang Panginoon. The potential apostles were astonished too. Verse 9 to 10. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. And so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Dapat pala sa atin, may ingredient bilang Kristiyano ng pagkamangha, pagka-astonished, kakabsat, overwhelmed. May ganun dapat, hindi yung parang sanay na tayo sa galaw ni Lord. Ay, praise and worship, sige nga to ima, palakpak basit, sala basit. Okay na, and then after nun, uwi na, drive muna, daan sa restaurant, then kain, after nun, uwi na, usual. Hindi po ganyan yung nakita natin dito. Ang nakita natin dito ay breakthrough ng isang apostol na nagdesisyon siya kakabsa. Na ito talaga ang dapat kong susundin at magdedesisyon siya kung susundin niya ang Panginoon. Buo at walang urungan kakabsa. Kaya dapat pala may astonishment, may kamangha-mangha. Dapat hindi tayo nasasanay kakabsa. Dapat namamangha tayo. Dapat gulatin mo ang Diyos sa pagkagulat mo sa Kanya. Ito ka Lord. Dapat namamangha ka sa salita niya, kakabsat. Dapat namamangha ka sa kantahan, namamangha ka sa pakiramdam, nararamdaman mo pa rin sa panahon natin ngayon ang Holy Spirit, kakabsat. Makapal ang move ng Holy Spirit sa lahat ng mga Kristiyanong handang mamangha sa Diyos na buhay. Amen. Namamangha pa ba tayo sa salita niya? O common na? Ay, hindi ko na yan isusulat, Ate Joy, kasi narinig ko na yan. Alam ko na yung word na yan. Namamangha pa ba tayo sa ginagawa ni Lord sa'yo? Nakalista pa ba yung ginawa ni Lord sa'yo noong 1995 hanggang na 2023, kakabsat? Yung ginawa niya nung mga bagay na yon? Or namamangha ka pa rin ba sa mga gagawin niya sa 2024, 2025, and the rest of the years, kakabsat? Or, hindi, alam ko na yan. Sanay na ako dyan, Ate Joy. Alam ko na ang move ni Lord. Ganito yan eh. No, naghahanap si Lord ng mga taong namamangha sa Kanya, and we call it a sense of awe, kakabsa. Kaya tama ang desisyon mo, Pastor James, Pastor Jimmy, Kabsat Miracle, to serve God. Naghahanap si Lord ng mga tao na handang mag-serve, kakabsat, para salpakan ni Lord ng tuneto-neladang isda sa Kanyang harapan. Kaya sabi ko, kung sakaling sakto lang or kulang man dito sasahudik, kakabsat, yan ti work ko, at least, ada itiwagas nga trabaho ni Apo itibiyag ko. Kung lahat ibibigay na pala ng tao o ng mundo, saan ako gagalaw sa buhay mo? Eh, nabigay na pala lahat ng mundo sa'yo, hindi nagagalaw ang Lord sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, bigyan mo ako ng room para makagawa ng miracle sa'yo. Woo! Para hindi mo makalimutan at maikwento mo sa mga anak mo at sila ay mamamangha at gagawin ko pa rin sa kanila, sa mga anak mo, gagawin ko pa rin sa mga anak nila at sa mga kaapo-apuhan mo sa dulo ng iyong salinlahi. Hindi sayang, kakabsat. Hindi sayang. Hindi sayang si Peter na nagresponde ng tama. Kaya dapat namamangha ka. Sabihin mo sa katabi mo, dapat namamangha ka. Sipatin basay. Hindi yung madamati preaching, agkaratakder ka dito yung kay Jellico, dagpag-napag-nag. No. Dapat ang anak ng Lord nagsistay, nakaupo at willing makinig ulit. Amen. Handa tayong sumunod, unawain. Handa tayong i-absorb ng lahat ng yan, kakabsat. At kung hindi man natin kayang i-absorb sa ngayon, hayaan natin ang Lord na magpa-absorb sa atin later upang lalo natin siyang ma-share, kakabsat, better. Palakpakan natin ang Panginoon. Last, a new mission and vision to fulfill in life.
bagong misyon, pangitain na isa sa pamuhay. Verses 10 to 11, so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." So they pulled their boats up on the shore, left everything, and followed him. Anong message? Don't be afraid, kakabsat. From now on, Lingling. From now on, Alba. You will fish for people. Listen carefully, kakabsat. Successful people are caught always by a clear vision and governed by mission. Lahat ng success ng buhay, whether secularism, whether in religion, whether in the field of politics or in commerce, kakabsat, whether you will be engaged in sensitive technology, people are engaged with those things, kakabsat. Karamihan sa kanila will become successful if they are governed with clear vision and motivated with clear mission, kakabsat. And what is now the new mission? The mission for Peter is to be fishers of men. A new vision to see yourself. Fishers of men. Sana makita mo ang sarili mo na fishers of men ka pa rin. Ito ang gagawin natin, manghuhuli ng tao para sa Panginoon. Sasabihin ng Lord, papakitaan kita ng himala sa buhay mo. Papakitaan kita ng himala sa buhay mo. Nakakalungkot lang, kakabsat. Maraming tao sa church ang matagal nang walang huling kaluluwa. Ang hinuhuli nila, kakabsat, sorry for the word, girlfriends, boyfriends, na kaya namang ibigay ng Diyos bahagi ng miracle catch. Ang hinuhuli nila ay karir, ang hinuhuli nila ay kamalian ng tao, kaya walang himala. Kailangan ng huli ng kaluluwa. And Peter realizes and discover a new mission. What's the mission, kakabsat? Soul winning. Soul mission. Soul winning. Mabalin, kunain tayo. Peter, kasano ka adudeta na alam? Baka may sa 2 tonelada apo, kuna na siguro kabsa. Peter, umpisa pa lang yan. Ni Apo Jesus kabsa. Go and check Peter in Acts chapter 2. He catch how many souls? 3,000. After 2 chapters kakabsat, Acts chapter 4 or 5, pakicheck tulatan, he won how many souls? 5,000 souls kakabsat. Peter became an expert in catching fish for the Lord. It's the new mission, kakabsat. At alam nyo, ang nakakalungkot, marami ang Kristiyano na kapag nagkaroon na ng barkadahan sa church at pagkatapos nilang magbarkadahan, aawayin nila ang panawagan ng Diyos, ayaw nilang magpapasok ng tao kasi may gagawin na silang himala o milagro sa grupo or barkada nila. Habang tumatagal ang grupo, ang nabubuo hindi Kristyanismo, sindikato. Mga sindikato na mga Kristiyano na hanggang ngayon ay naglalasing, nagbibisyo, kakabsat. Mga Kristiyano na hanggang ngayon ay maraming ginagawang kabalbalan. Nya napasama, kakabsat. No Paskwa na barte, no birthday na barte. Birthday, Christmas, New Year. Ilocano na dyan, New Year. Baro nga tao, barte. In any occasion, bartek da, kakabsat. Are you still with me? Nakukuha niyo yung ibig kong sabihin, kakabsat. Mga kapatid, Kristiyano po tayo, hindi sindikato. Aday ba kanyayo If you go to the book of Acts, dadami ang Christianity sa Acts. Anong gagawin ni Lord? Isang pasabog, atomic bomb, kakabsat. Ano yung atomic bomb na yun? Natay ni Stephen. Pagkapatay ni Stephen, takbuhan lahat ng mga believer. Nagtakbuhan sila, kumalat ang mabuting balita, kakabsat. Nakuha ang Judea, nakuha ang Samaria at Leyte. Anong gagawin ng Panginoon? Lalaki na naman sila sa Judea, lalaki na naman sila. Anong mangyayari? Mape-persecute na naman sila. Boom! Sabog na naman yung church. Pagkasabog ng church, dadami na naman. Pupunta sila ng Antioch. Ano sa tiningin ninyo? Yung mga tao doon, hindi sila Antiokin, kakabsat. Sasabog na naman sila, pupunta sila sa Asia Minor. Ang akala ninyo, mga 18 years old and above sila, hindi. Nagpapatawa ako, kakabsat. Ngemhaan, kakabsat.
Ang gagawin ng Panginoon, sasabog na naman ang persecution, binibiyak-biyak yung church upang dumami at kumalat hanggang samawin ang buong mundo. Eto pa, makinig kayo kakabsat. May mga barkadahan sa church. Ang tagal-tagal na nila. At alam mo ang gagawin? Magnenegosyo sila. At pag nagkagulo-gulo sila, sasabihin nila masama ang church. Sila ang nagnegosyo, damay ang church. Andyan pa ba kayo kakabsat? Sabi ng Lord, Lingling, anak ko, you will be winning souls. Amen. Hindi discipleships. Discipleship. Amen. Amen po ba? Palakpakan tayo manitiya po kakabsat. A new mission, not only a new mission, but also a new vision. Nakikita mo ba ang sarili mo na manghuhuli ng kaluluwa para sa Panginoon? Nakikita mo ba ang kawork mo na mawiwin mo at madadawala mo sa church, kakabsat? Nakikita mo ba ang anak mo at asawa mo, apo mo sa kahiraan ng Diyos? Seeing yourself as a soul winner, yan ang gustong i-inculcate ni Lord kay Peter, kakabsat. Peter, you will be catching fish. Ang sabi nga he who wins soul is wise. Verse 11, malpasa kon kakabsat. So what happened? They pulled their boats up on shore at ang sabi sa Bible, they left everything and they followed him. Hinila yung bangka, iniwan ang lahat at sumunod sa ating Panginoon. May regret si Peter? Wala. Kitaan da kakabsat. Nakita ni Peter kay Lord na higit si Lord na magaling na fisherman sa kanya. Unless hindi mo nakikita si Lord na mas magaling na provider sa pamilya mo, walang breakthrough mangyayari sa pamilya mo. Nakita ni Peter ang galing ni Lord na manghuli ng isda kakabsat, higit pa sa kanya. So ano ang ginawa niya? Hinila yung bangka, nilagay sa pangpang at hindi lang yun ginawa niya kakabsat, iniwan niya ang lahat. At anong ginawa niya? Sinundan niya ang Panginoon. Ano yung opening statement ko kanina? Shakti garamid, kita anak. Tingin ka, ako. Sumarano, hindi ako. Ikaw na ang gagawa. Okay, gagawin mo yung ipapagawa ko. There will be a net-breaking event and experience in your life. There will be a boat-sinking experiences, not once, kakabsat, not twice, but simultaneously, continually na mangyayari sa buhay mo. Walang nag-serve kay Lord na iniwan ni Lord, kakabsat. Walang nag-serve kay Lord na pinabayaan ni Lord. Hindi mo pa nakakamot sa daliri mo yung kayang gawin ng Panginoon na pagpapala sa mga sumusunod sa Kanya. Amen. Ate Joy, mabalin ko na yan. Ate Joy, paano ko susunod? Paano ano ang ipapakain ko sa pamilya ko? Alam mo ang magiging problema mo, kapatid. Problemahan to no kasanum to nga mapagsarding isuda nga mangan. Ate Joy, awan lugang ko kasano nga dagsarda. Tinto problema mong kabsat ka pangiparkam deta ba inte nga lugang mo sa may paparada kakabsat. Ate Joy, ang problema ko, walang nanliligaw sa akin. Kabsat. Di mo tupe mo no sinusungsung bata mo. Detan to problema kakabsat. Iba si Lord, kakabsat. 2024, obedient ka. May boses ka kay Lord. Narinig mo kay Lord. Net breaking and boat sinking ang mangyayari sa iyo. Amen. At ang pagpapala ni Lord ay para sa obedient lang. At ang obedient na mga tao ang siyang pagpapalain ng Panginoon. Ano yun? Kakabsat. Ano yung mga sinabi ko kanina? A new place to teach people, a new instruction to follow God, a new experience to witness and see, a new revelation to believe about God, a new mission and vision to fulfill in life. Alam nyo, may nagsabi sa akin, sabi, hindi ba kayo nagsasawa sa ginagawa nyo sa church? Panahong nagsiswimming yung mga tao, nandyan kayo sa church. Panahong nagtutor yung mga tao sa Pilipinas or sa ibang bansa, nandyan kayo sa church, nagsa-Sunday service. Ang boring nyo naman, kunada. Sabi ko, wala pong boring kay Lord. Ang pinaka-boring na buhay ay ang buhay na paulit-ulit na walang himala sa Diyos na ating may kapal. Andyan ang Panginoon, everyday may miracle, kakabsat. Kaya itong ginawa ni Peter, iniwan niya yung karir niya. Hindi ko sinasabing iwan nyo yung karir ninyo, Iniwan niya kasi bakit? May nakita siyang better at greater. At magugulat ka kung paano the moment na narinig mo si Lord, nag-obey ka. Wala kang kasi, alisin mo yung kasi sa buhay mo, tanggalin mo yan, hayaan mong ilabas ni Lord si Simon. Magugulat ka kung anong himala ang mararanasan mo sa buhay. Kapatid, mag-obey ka kay Lord, I tell you this, net breaking. Hindi ka maghuhugas ng lambat dahil wala kang huli.
Ngem, magtatahi ka ng lambat dahil sa dami ng nahuli mong isda. Pangalawa, yung bangka mo hindi enough sa huli mo, sa huli mo. Dahil mahal ka ni Lord. Amo ni Apo, no ano ang binigay mo sa Kanya. Alam ni Lord gaano mo siya kamahal. Alam ni Lord kung ano yung ginawa mo sa Kanya. Kung ano yung desire mo, kakabsat. Alam niya na kaya, no ano desire mo ti pamilyam. Kailangan mo ng tulong. Alam ni Lord lahat yan, kakabsat. Isa lang ang masasabi. Unless you displace yourself or dethrone yourself on the throne of your life, kakabsat, there will no breakthrough. But if you enthrone Christ on that throne sa buhay mo, there will be a net breaking and there will be a miracle catch. Amen? Ang sarap kay Lord, kakabsat, makulay kay Lord. You will be amazed, yung anak mo magsiserve hindi dahil pinilit mo. Magugulat ka, yung anak mo magsiserve kay Lord, hindi dahil sa pinilit mo, when no ginuyod mo. Ngemkit di, willing isuna, nga serve ka ni Apo. Alam mo bakit wala kang miracle? Hinihintay ni Lord na sabihin mo na, but because you say so, I'll follow. Yun ang hinihintay ni Lord. Lord, dahil sinabi mo, susunod ako sa'yo. Ngamgapo ta imbagam Apo. At ang pagpapala ng Lord, ibibigay sa'yo, walang puknat, walang kulang, walang diferensya. Buo kakabsa. Kuya Josh, can you play the chorus of I surrender all, kakabsat. Maudin, kakabsat, I just wanna tell you this. Tingin po kayo sa akin bago ko po ibigay kay Pastor Jimmy. And before we will pray for you, kakabsat. Kapatid, kapag hindi ka nag-surrender kay Lord, kapag hindi natin sinurrender lahat kay Lord, makikita lang natin yung miracle, pero hindi natin mararanasan. Jesus demands a full surrender of life, kakabsat. And alam mo, pag ginawa mo po yan, breakthrough will come, will follow. Let us surrender everything to God. Surrender your life, surrender your will, surrender your decision to God. Pag ginawa mo yan, maniwala ka. Pagpapala ay aabot sa iyong lahi, maging sa iyong mga anak. Kung gusto mo yan, kabsa, ang kapilpilitin, ngem no kayam tumet palaeng nga ingato day ta imam, ingatong. No kayam ti agparintumeng ka. No kayam to palaeng nga iaddang day ta sakam kabsa. Umay ka dito'y sangwanan, dalhin mo yang anak mo, dalhin mo yang pamilya mo. Our pastors will pray for you. Come on, let us all stand up, my dear brethren, and let us sing this song, I surrender all. Minsan pa ay
Hindi na yaman ni ako Isus na gito'y tanda. Kaya anda na nagtrabaho. Suma, uray perabi, ang trabaho na kapoy tibya. Kaputa na patag tibya. Imang mo yung nakitaan tayo na ito, hindi nga naalaga at nakita dati at lahat. Panakabalik. Nagpakumbaba na kayo. Pinanapan na naging sa amin. Ijay bogda, ijinitda, ipagsakulan na, itinending at simpo, at kung na dyan, immediately, ijay man lang at simpo, the word immediately, pinanawan na naging di amin, kahit nasa awan, uray pa yung sidangay na na, pinanawan na at simbolog na giniapo iso. It represent, dahil jay amin nga pinanawan na, i-representar na tinubo, pagbibiyagan na. Kit napanda din na nga mga steps kinasusaad tibiyang. Kaputa, nusumurot na kiniya po Isus at ang milagro mamarami. So, i-context na ito yung kakapsaan. Iso di panangayang pinaglayo ni Apo Isus. Iti kasusaad tayo magbiyak ni Tirabaw ni Daga. At natibiyang, di balasang ito yung biyak. Ama sapo, apagtungpalan pinpapanan na ito. Isod ka po na kakapsaan, hindi na ito yung aldaw. Hindi nga na ito ay pinanawan na, kat sinurot na ni Apo Isus. Di ba? Sinurot na ni Apo Isus, hindi na ito nga sinmo. Ngaron, kakapsaan, ipanangayag ni Apo Isus kada tayo, itira ito'y akas kinanta tayo i-surrender. Ini-surrender na tibiyag na ito'y. Ininagaramin ni Apo Isus kada pada tinatlatlag. Pinanawan na. Kung kitani, ijay John chapter 6, ini problema na timakan. Insagana ni Apo Isus, di may isang ubing. Kaya di jay sidang, di jay tinapay, binakan na, di 5,000 at ang tao. So, hanggang mahandan na nagbalin na fisherman, yung simurot na kina Apo Isus. There is a miracle in the Lord. There is a new life in the Lord. If we follow and obey the word of God. There is a new life. There is a miracle happen in our lives. So let us sing the song, I Surrender All. And let us go to God. And let us pray. Kaya muna tayo, ako isurrender ko. Isuko tayo, ibiyag tayo. The spirit of pride, the spirit of wano na ganyan attitude tayo, isuko tayo namin tiyako at surogan tayo ni Apo Isus. Marilay. Hallelujah. Kantahan tayo madito yung kanta. Surrender. Hallelujah. Praise God. May isa na ipakita ang mga ito'y karapsan. Ngada tayo, hanpay nga na isalamat na itipasit ti pamilya tayo. Makipagpasit tayo, karapsan, iti na itala ayaw, yapo yung susunan na. Araminin ka ito. Nga saanin, nga nagdaklis, ikan. Araminin kayo, nagdaklis ka na binitanda. Yes, praise God. Agyaman kami ako, and God.
akas simulot kini Apo Isus. No inawat tayo ni Apo Isus aman nubot kin mangisalakan tayo. May sa agdagdaglis di tao. Masapon nga tipasit tayo kin. Let us invite our friends to come to the Lord. Ag-imbitar tayo. Okay. Mabalik na tayo nga amin na preacher, saan tayo nga nalain. But let us invite them to come in the church. Tapos maaman naman to know Jesus as Savior and Lord of their lives. Hallelujah. I-share tayo, i-awis tayo, panagitigagayin tayo, ang makipagpasin. Or, makipagpasin tayo, yaman tayo tayo dito'y nasasaya na pagsakulan. Itiduwa lang at church tayo, ijay Kaliga, ijay Pangasinan. Nagaramit tayo ti programa na Mapanti Kids Camp and the Babies. This is may isang pasin nga ayaw tayo ti Apo. Let us help them. Our finances, let tayo kanyaman na mabalin tayo na kailan. Ijay church sa Pilipinas, whatever. Let us help them to promote the kingdom of God. I-share tayo. Uray dada tayo dito yung lang. We can be a part in that mission. Okay? Mangtid tayo padagwada. Let us help those pastors, those missionaries, naging missionary tayo nga, local missionaries in the Philippines. Let us share our blessings with them. To go and preach the gospel. Takuhan na nga mapapanda di mission. Let us help them. Let us pray them. O God, ay tatin pasit tayo yung ministry. Okay, madaydayaw niya ako. Pagyaman kami ako kinka, itagay ni ako, tinagan mo. Yaman kami, tininsahi ako, may panti pa nagbiyak. Nagitinayaw may mununa. Na nagpalinda ako Diyos. Na nagingirakurak, na nagitininsahi, ibiyak. Yaman kami, tapasin kami ako, tinaytaan. Na misyon, nagdimanong ka nagitibiyag ni. Dahil ka na Jesus, ang mga isalakan. Dahil ka na Jesus, ang bayad ka nagitibas baso ni. Ang masapo nga may baga, may pakamo ka nagiti swami ng pasent na ito nga lubo. Lord, I pray, God, to continue to bless your church, O God. Bless and anoint every pastor and all the members, Lord, na makipagpasinta the mission to help those, O God, preachers, missionaries, O God, to go and preach the gospel in their world. Lord, I pray, O God, to bless every radio station, television, O God, any kind of ministry, O God. Hallelujah. Lord, I pray, O God, to fulfill the prophecy about the preaching of your gospel, O God. Hallelujah. We thank you and continue, Lord, to bless our faith, our ministry, our mission, O God. Hallelujah. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. Praise God. God bless you all. Kung sino